dating negosyante, tapos naging mayor sa unang pagsubok nyo pa lang. Opo. Yeah, Your Honor, tinulungan din po ako ng mga kaibigan, tinulungan din po ako ng previous administration din po. Sinong mga kaibigang ito na tumulong sa inyo na tumakbong mayor at manalo? Nasa hog racing po, wala po sa Baofu po, Your Honor. Mayor, actually, isa ito sa mga huling tanong ko sana sa inyo, pero dahil napag-uusapan na rin natin ito, maari bang mahingi yung inyong SALN at pati yung SOSE po ninyo? Kasi curious po ako sino po itong mga kaibigan na nakatulong ng ganyang kalaki na sa kabila nung sabi nyo nga hindi stable na negosyo ngayon sa hog racing, fluctuating ang kita, nag-divest pa kayo sa Baofu, sabi ninyo, pero itong mga kaibigan ay nakatulong para mapondohan at maipanalo yung kampanya nyo bilang mayor. At yun, alam po natin pareho yan makikita sa Opo. ating SOSE. Kung maaari din po habang ongoing yung hearing natin para makapagtanong pa kami kung sakali ng follow-up question sa inyong SALN at SOSE, Mayor. Opo, Your Honor. Meron po. Salamat, Mayor. Mayor, ano naman po yung trabaho ng inyong mga magulang? Yung father ko po, retired na po. And yung nanay ninyo? Hindi ko po nakasama po yung nanay ko pong lumaki po. Noon, ano po yung trabaho ng inyong ama? Negosyante po, Your Honor. Negosyante sa hog racing din or sa Pogo or sa iba pa? Hog racing po. Hindi po kami involved in any pogo operation po, Your Honor. Matagal na po ba kayong may kaya mula sa panahon ng ama ninyo? Or self-made po kayo, ma'am? May konting kaya po yung magulang po at nagsikap din po ako, Your Honor. Saan po galing yung sinasabi niyong konting kaya? At bukod sa hog racing, bago nun, at bago nung Baofu, saan po kayo nagsikap? Your Honor, nagtatrabaho po ako sa farm. Nag-aalaga po ako ng baboy. Nagpapalaki po ako, nagpapakain. Nagpapapanganak po ako ng baboy po. Sa farming po talaga kami, Your Honor. Ngayon, Mayor, napag-alaman din po namin na delayed yung inyong registration of birth. Ilang taon na po kayo nung na-register yung inyong birth? Your Honor, hindi ko pa lang po siya masyado maalala po ngayon. Okay lang, check ko po. Oo, please, Pasensya na. please inform us during the hearing. At bakit po delay yung pag-register ng birth nyo? Your Honor, i-check ko po. Tapos, balikan ko po kayo. Apo. Sa pagkaalam po kasi namin, and I would request yung confirmation ninyo during the hearing, 17 years old na po kayo nung i-register yung inyong birth. So if you can confirm that during the hearing, tingin ko may halaga malaman bakit. Kung tama yung impormasyon namin, bakit at 17 pa lamang ni-register yung birth ninyo? At saan pala po kayo ipinanganak? Sa ospital ba? Sa bahay ba? Sa lying-in clinic ba? Your Honor, ang sinabi po sa akin sa bahay po. Sa bahay. Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Hindi ko na po, Your Honor, hindi ko na po alam. Opo. And then, still out of more than curiosity, saan po kayo nagtapos ng elementary? Homeschool po ako, Your Honor. Kasi salo po kami ng farm. Anong taon po kayo nagtapos sa homeschooling sa elementary? Your Honor, dire-diretso po. Bandang anong taon natapos po yung grade 7 sa homeschooling?
Your Honor, tutorial po kasing ginawa po sa akin. Salo po kasi kami ng farm nakatira po. Actually, Mayor, familiar po ako sa homeschooling dahil yung isang anak ko rin, yung huling 2 taon niya sa high school, Opo. for health reasons, sinomeschool ko po siya. And meron po kaming homeschool provider noon. Sino po yung naging homeschool provider ninyo? Your Honor, yung nag-homeschool po sa akin, teacher lang po. Pati po yung mga homeschool teachers, kailangan license sila or meron pa rin silang homeschool provider. And in fact, by the definition of homeschooling, ang magulang ang nag-homeschool. So teacher nyo po ba o yung ama ninyo ang nag-homeschool sa inyo? Meron din po akong teacher po, Your Honor. So saang homeschool provider naka-connect yung teacher ninyo? Your Honor, hindi ko na po maalala po yung pangalan po. Ang maalala ko lang po yung pangalan po ng teacher ko po. If you could submit to the committee yung pangalan ng teacher ninyo and during the hearing, ma-recall pa rin at masabi sa amin sino yung homeschool provider ninyo. Opo. Your Honor, ang teacher ko po si Teacher Rubilin. Teacher Rubilin. Opo. Alright. Pakisubmit na lang sa committee yung apelido nila Opo. and sa hearing on the record Opo. kung sino yung homeschool provider. Opo. At saan naman pagkatapos ng homeschooling, kung nakuha po yung grades nyo sa homeschool provider tulad nung ginawa namin nung aking anak para makapag-high school naman siya, saan naman po kayo nag-high school? Your Honor, dire-diretso po, tuloy-tuloy. Hindi na po ako nakapag-high school at college po. Dire-diretso saan po, Mayor? Tutorial po yung ginawa po sa amin kasi nasa loob po kami ng farm. So tutorial po sa high school. Opo, dire-diretso na po. At paano po yung college ninyo? Hindi po ako nakapag-college po. Okay, pero nagtapos kayo ng high school. Ang binigay lang po sa amin po na pinaka libro po is si Teacher Rubilin na po. Kung maalala ko po, wala rin po kasi siyang grades. Andun lang po siya sa amin everyday po na after po ng work, siya po yung nagtuturo po sa akin. Kinilala ba ng DepEd yung pagtapos nyo sa high school sa pag-tutor ni Teacher Rubilin? Your Honor, hindi ko po alam. Ever since po si Teacher Rubilin lang po yung nagturo po sa akin. Pero nung nagtapos kayo sa high school, may diploma kayo? Wala po. Or ano pong dokumento na hawak ninyo bilang katibayan ninyo na like any learner na may karapatan na may kung hindi diploma, dokumentong formal na nagsasabing na comply po ninyo na earn nyo yung competencies sa high school? Your Honor, wala po ako malala po na mayroon pong any records po. Medyo nalalabuan ako ng konti sa ganyan dahil kahit bilang young person noon, no, may karapatan kayo sa edukasyon, hindi lang sa edukasyon, pati yung katibayan nung nakamit ninyong edukasyon. Kailan kayo po unang lumabas ng Pilipinas? Your Honor, hindi ko lang po maalala po ngayon po. Mga ilang taon kayo noon? Grade school age ba kayo noon or high school age kayo noon? Teenage age po siguro po, Your Honor. Alright. At sa unang paglabas nyo sa Pilipinas, nung bandang teenager kayo, saan kayo pumunta noon? Hindi ko na po masyado po maalala pero parang Singapore po yata or Malaysia po. And of course, dumaan kayo sa isang airport ng Pilipinas para pumuntang Singapore or Malaysia. Ay, opo. Nandito po ba yung Bureau of Immigration? Yes. Attorney Licas po ba ang sasagot or Attorney? Yes, thank you, Chief Santos. Chief Santos, meron po ba kayong record nung unang paglabas ni Mayor Go nung bandang teenager sila to Singapore?
Okay. Sige po, hindi na lang po tanong, request po ng chair, Chief Santos, pakisubmit ng records nung unang paglabas ni Mayor Guo nung bandang teenagers sila papuntang either Singapore or Malaysia. Kaya po ba during this hearing? Yes, Madam Chair, we will check right now. Thank you, Chief. All right, Mayor. Nung 2020 noon, no, tumayo po kayong representante ng Hongsheng Gaming Technology Incorporated. In fact, kayo nga po, gaya ng naipakita ng ating mga dokumento, kayo po yung nag-apply para sa LONO, Letter of No Objection, mula sa Sangguniang Bayan nung hindi pa kayo mayor. So, first of all, ano po yung official position ninyo dati sa Hongsheng? Your Honor, wala po akong any position po sa Hongsheng po. So in what capacity po kayo nag-apply ng letter of no objection sa Sanggunian? Your Honor, tinulungan ko po si Hongsheng po bilang ako po yung incorporator po ng Baofu po. Okay, so bilang incorporator ng Baofu, kayo humingi ng lono para sa Hongsheng. Dahil kahit noon, ano bang relasyon ng Hongsheng at ng Baofu? Your Honor, pinakilala ko po sila sa previous administration po. Ang relationship po nila ay lessor and lessee po. Supposedly po. Lessor at lessee ng lupa. Mag-rent po? po dapat si Hongsheng po kay Baofu po. So, nung panahong iyon, ang Baofu na ang may-ari ng lupa at ipinakilala nyo sila para makapag-lease ang Hongsheng sa Baofu. Ang pag-aari, Your Honor, ang pag-aari po ng lupa ever since po si Baofu po. Ever since ang Baofu ang may-ari. Paano na nakuha o nabili o napagmay-arian ng Baofu ang lupang iyon? Ang Baofu ba ay Filipino company? Opo, ang Baofu po, isa po akong incorporator po ng Baofu po. So paano naging pagmamay-ari ng Baofu yung lupa? Nag-joint venture po kami ni Baofu po, Your Honor. Sinong nag-joint venture? Ang Baofu at kayo? Sino yung kayo? Ako po, tsaka yung mga Chinese po na investor po na nasa Baofu po. Sinong mga Chinese investors yon? Sila ba yung Hongsheng? Hindi po, Your Honor. Sino po yung mga Chinese investors na iyon? Ang Chinese investor po ng Baofu po, Your Honor, si Xi Xingyang. Sino po sila? Sino si Xi Xingyang? Siya po yung isa rin po siya incorporator din po ng Baofu po. Siya po ay Chino o Filipino? Chino po. So ano po yung percentage ng Filipino at percentage ng Chino dun sa Baofu? Kasi sabi nyo ang Baofu ay Pilipinong kumpanya. Opo, 60% po Filipino-owned po. Sino-sino yung nagre-represent nung 60% na Filipino na Ako iyon? po. Kayo lamang mag-isa, 60% Apo. ownership. And then 40% sina Xi Xingyang at Apo. iba pa. Ngayon, sabi niyo po sa isang media interview na simula nung raid sa Hongsheng, nung February pa, yung unang raid, February 2023, nakaraang taon, Opo. hindi nyo na sila pinayagan mag-operate. Pero, hindi na nga ba sila nag-operate or nag-operate pa rin sila? Your Honor, after 2023 po na raid dun sa Hongsheng po, gumawa po ako ng investigation po. Inalam ko po ano po nangyari hanggang sinubaybayan ko po hanggang nasa korte na po yung kaso. Ang hindi ko po inalaw po ng operation po is after etong raid po nung nakaraan po na buwan po. Pero mula nung Feb 2023 hanggang itong huling raid 2024, during which time gumawa kayo ng investigasyon and then umabot sa korte, nag-operate pa rin. After po, nagkaroon po sila ng provision license po. Saan galing yung provisional license? Provision license po, Your Honor, from PAGCOR po.
So mamaya itatanong din natin sa PAGCOR, ganun ba yon? Kasi sabi nga rin ng kahit ng PAOK, marami ng, I think it was USECT, marami ng kinancel na mga PAGCOR licenses ang PAGCOR sa POGO, pero gusto nating malaman ilan talaga sa mga ito ang sumunod at hindi na nag-operate or kinansela di umano pero binibigyan ng provisional license tulad dito sa kaso ng Hongsheng. And in fact, Mayor, meron nga po akong hawak na ebidensya na as late as November 2023, nag-ooperate pa rin. At ito po yung PLDT bill na ito. So, sino po Mayor si Walter Wong na nakalagay sa electricity bill na iyan? Telephone bill. Sino po si Walter Wong? Your Honor, si Walter Ong po, hindi ko po siya kilala. Na-meet ko lang po siya nung nag-courtesy call po siya sa office ko po. So, nung nag-courtesy call siya, sino daw siya? Siya daw po yung general manager daw po ng Zone 1. So, after pinakilala nyo ang Baofu na may-ari ng lupa sa naging nag-lease sa kanya na Hongsheng, biglang merong bagong entity na Zunyuan na si Walter Wong. Saan galing yung Zunyuan na yan? Your Honor, hindi ko po alam. Nag-apply lang po sila sa office ko po. Nag-apply para saan po? Nag-apply po sila para sa mayor's permit po. At pumunta rin po si Walter Ong po. May dala-dala lang po siya isang statement po. Statement ng ano po? Your Honor, statement po na dun sa nangyari po dun sa Vietnamese po. Alam ni Mr. Wong yung nangyari kay Elias Dani. Meron pong, Your Honor, meron pong siya minigay po ng statement po sa amin. Pina-receive po sa amin sa opisina po. Ano pong nakalagay sa statement ni Walter Wong? Kung maalala ko po, nakalagay po dun sa statement po niya, Your Honor, na for allegation